paboritong pamilihan ng marami tuwing Kapaskuhan ang Baclaran dahil sa dami ng produktong bagsak presyo doon at para iwas traffic at perwisyo. Magpapatupad ng sistema ang MMDA para sa mga nagtitinda. Pero ang ganitong kinontra. Nakatutok doon live si Julius Segovia. Julius! Mel, umangal ang mga leader ng vendors associations dito sa Baclaran sa panukala nga ng MMDA na magkaroon ng tinatawag na Christmas Vending Scheme o ito yung sistema sa pagtitinda ngayong panahon ng Kapaskuhan. Auno na ng Disyembre bukas, kaya nagsulputan na parang kabuti ang mga nagtitinda sa Baclaran. Halos lahat na ng pangregalo meron dito. Ang shorts, 150 pesos lang. Hanggang 500 pesos naman ang pantalon, 200 pesos ang polo. Ang blouse naman, 150 lang. Sulit naman po yung pera nila kasi yung mga paninda namin, hindi naman siya yung madaling masira. Halimbawa, pag 200 yung bintahan namin, may bigay namin ng 160 pag marami yan. Mura rin ang mga laruan dahil bagsak presyo rito, dinarayo ang Baclaran ng mga mamimili. Maganda naman ang materialis eh. Satisfy ka kung bibili ka. Makakabili ka na mas mura. Kaysa sa mall, medyo mataas ang presyo. Ang problema, sagabal daw sa mga nagsisimba, mga nagtitinda na halos nasakop na ang kalsada. Kaya plano ng MMDA, ipatupad ang Christmas Vending Scheme. Nandito tayo ngayon sa harap mismo ng Baclaran Church. Kung inyo mapapansin ay halos na puno na ng vendor ang magkabilang panig na ito sa may entrada ng simbahan. Ngayon dito sa tinatawag na Christmas Vending Scheme ng MMDA, lahat daw ng mga vendor dito sa may harap ng simbahan na ililipat doon sa kabilang lane. Doon sa Ross Boulevard, may 10 metro ang layo niyan sa harap ng simbahan. Ang kasulukuyang 1,000 vendors, gagawin na lang 350 sa pamamagitan ng rotation scheme, kung saan may karelyebo ang bawat vendor sa pwesto. Mayroon lang din silang tig-3 araw para magtinda. Ang ika-7 araw inilaan para sa paglilinis ng pwesto. Ang pay po yun kasi, parang tapos yung 3 days po, parang paano po, yun nga po, paano po yung ilang araw, yung 3 araw na ipagtitinda namin. Paano naman po yung 3 araw din na kulang sa mga oras namin, lalo na't may mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kailan nagiging magulo po ang lugar namin ng Baclaran, no? Dahil sa mga dayo. Pero yung tagang lehitimong vendors, hindi ho kami, nasa lugar lang po kami, nasa gilid lang kami. Hindi nyo pwedeng sabihin na unfair. Baka maging unfair pa nga ho doon sa mga nasimba na walang malakaran. Kasi walang karapatan magtinda doon sa karsada. Para malimita ang pwesto sa mga lehitimong nagtitinda, mag-i-issue ang MMDA ng ID card. Magkakaroon din ng zoning. Pagsasama-samahin ng mga vendor base sa ibinebentang produkto. Lumagda sa isang kasunduan sa MMDA ang mga vendor, pero pagbalik sa pwesto, tila masama pa rin ang kanilang loob. Ang sidewalk kasi sa gilid ng simbahan, off-limits na rin sa vendor. Pakiusap nila, payagan silang makapagtinda kahit 1 metro mula sa sidewalk railing. Awa naman po kami, marami rin po magugutom dito sa amin. Ang tagal na po kaming paganyan-ganyan, patakbo-takbo pag may huli. Meron pa naman pangalawang meeting. Pag-usapan natin yung suggestion na sinasabi ninyo. Mel, ipapatupad ang vending scheme ng MMDA simula December 15, isang araw bago magsimbang gabi hanggang January 6. Samantala, pag-aaralan pa rin naman daw ng ahensya yung kanilang magiging pangmatagalang solusyon sa mabigat pa ring daloy ng trapiko sa Baclaran matapos ang panahon ng Kapaskuhan. Samantala, Mel, sa mga oras na ito, medyo maayos naman ang daloy ng trapiko. Live na kuha yan mula dito sa northbound lane ng Ross Boulevard dito sa bahaging ito ng Baclaran. Yun nga lang, medyo nagkakaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko kapag nagbababa ng pasahero yung mga jeep at saka yung mga bus na galing sa Timog Katagalugan sa Cavite at sa Batangas. Samantala, Mel, sa mga gustong humabol, pwede pa silang pumunta dito sa Baclaran dahil magdamaga na ang night market dito. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Baclaran. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.